Hi guys! It's been a while. Kumusta po kayo? Para po sa mga bago sa aming channel, please let me introduce myself. I am Mommy Lovely, and before, we used to make plant hunting vlogs, mga plant hauls, mga plant-related vlogs, family vlogs, and also yung mga staycations din po namin. But this video is totally different po from our previous vlogs because I will be sharing with you all my personal journey and experience po sa aking total abdominal hysterectomy, or in short, natanggalan na po ako ng matres, so wala na po akong kakayahang magbuntis pa. So if you're a woman trying to conceive, trying and hoping of having a child anytime soon or maybe in the future, or you know someone po na may myoma, please watch this video because I will be making series po of this vlog. So may part 1, part 2, I don't know kung ilang parts, but in this particular video po, I will be sharing with you yung mga naging signs and symptoms ko po, kung bakit ako nakapag-decide din na magpa-check up din sa OB, and what I did and how I came up po with the decision na ipatanggal na nga po yung mattress ko. So, again, kung bago po kayo sa aming channel, please remember to subscribe and pahit na rin po ng notification bell para ma-notify kayo once na ma-upload na po namin ang second part ng video na ito. Ayan, so just a quick background lang po. I'm 35 years old, tapos yung menstruation ko, irregular naman siya. So, every month, nagkakaroon po ako. Usually, tumatagal yung period ko ng 4 to 5 days. Pero yung ika-4th and ika-5th day niya kasi, tuldok na lang. Or talagang, let's say, yung pahabol. Hindi na siya yung madami. So, usually, ika-4th day ko, naka-panty liner na lang po ako niyan. 5th day, panty liner lang din. And yung nararanasan ko po, usually, during my period, once lang na sumasakit yung ulo ko ng sobrang sakit lang talaga. So, once during my period lang na sumasakit yung ulo ko, either sa second day or sa third day lang. Then after nun, wala, normal naman ako, like yung energy ko is normal. Usually nga, pagka magkakaroon ako or during my first day, mas madami akong energy. So, parang mas masipag akong gumawa ng mga physical activities like maglinis ng bahay, ganyan, mag-exercise. So, ayun. But what I've noticed, kumbaga lately ko na lang din na-realize, na monthly nga yung period ko, regular yung period ko, but every period is may lalabas kasi akong mga buo-buo na dugo. So, yung mga buo-buo po na dugo na yun is maliliit lang naman. So, I thought, it's just normal kasi nga kumbaga hindi naman tumatagal yung aking period and hindi naman ako nagbi-bleed ng sobrang lakas. Kumbaga yung charmy na night, all night long, yung mahaba na napkin, yun yung napupuno ko. And then parang for me it's just normal. So every month ganun po yung nararanasan ko until last month, June, nung nagka-period po kasi ako. First day, parang ano lang siya, parang kaunti lang. Tapos hanggang sa eventually, lumalakas na siya. Hanggang nung ika-second day niya, nagulat ako kasi yung mga buo-buo po na dugo na lumabas sa akin is mas malaki than the usual na lumalabas po sa akin na dugo. And then I've noticed na parang nakaubos na agad ako ng isang pack nung all night long ko na napkin. Sabi ko, that's very unusual kasi usually may natitira sa akin na isa or dalawa every month. Pero ngayon, nakaubos ako. So, inutusan ko pa yung pamakin ko to buy me another batch of napkins. So, every time na, iihi ako, magsi-CR ako, once na umupo na ako sa trono, sa bowl, talagang, plak! As in, naramdam ko talaga na medyo malaki na yung lumalabas. So, medyo nag-worry na ako noon. Nangyari siya sa akin ng hanggang ika-5th day ko, ganun, malakas pa rin na, consistent yung pagiging malakas ng menstruation ko. Tapos, every time nga po na, let's say, pag naliligo ako or pag nag-CR ako, is lagi may lumalabas na buo-buo pong mga dugo. And then, I felt na hindi na siya normal. And then, hindi ko na lang matandaan kung pang ilang araw po. Pero yung
yung puson ko, tsaka po yung balakang ko, sabay silang sumakit. Ng masakit, pero tolerable naman, pero masakit. Which is, for me, hindi siya normal. Kasi nga po, diba, tulad ng nabanggit ko kanina, usually during my period, sumasakit lang yung ulo ko. Pero last month, ang pinaka-weird na nangyari is that, hindi sumakit yung ulo ko, pero yung puson at balakang ko, sabay na sumakit. Ayan, so I told my husband nga po na, sabi ko sa kanya, magpapa-check up na ako sa OB kasi ay hindi normal itong aking nararanasan. Parang something's really bothering me. Alam ko sa sarili ko, kilala ko yung katawan ko na hindi talaga normal na ganun kalakas yung period ko, na ganun kadami at kalaki yung mga buo-buong lumalabas sa akin. So, worried talaga ako. Then, I tried to contact yung OB ko na nag-raspa sa akin because I had my miscarriage din po before. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng video na yon, ilalagay ko po yung link sa comment section. Pero, I've had my miscarriage and then I've consulted a different OB at that time. And then, tinry ko siyang kontakin ulit, but I never got a reply. And then, parang may bumulong sa akin na try to contact yung OB na nagpaanak sa akin before. Which is, siya talaga yung gusto ko talaga na OB. But unfortunately, during that time po na I've had my miscarriage, hindi ko kasi siya talaga ma-contact at that time because it was pandemic. So, luckily, nagtagpo ulit ang landas namin na ng doktor na ito, and I am really, really grateful and thankful po kay Lord kasi siya yung nag-handle sa akin ulit this time. So, at ang isa pa pala sa good news is that meron siyang clinic na malapit lang dito sa amin kung saan po ako nakatira ngayon. So, very convenient. Kumbaga, parang sabi ni Lord, ibibigay ko sa iyo lahat, 'di ba? Malapit na yung OB mo sa iyo. So, wala ka nang magiging problema. So, ayun po, nakapag-schedule ako ng check-up sa kanya. And then, nung nagkita kami, syempre, konting chika-chika. Sinare ko po sa kanya yung mga naranasan ko during my period. Kasi nung nagpa-check up po ako sa kanya, medyo humihina na yung period ko. Pero may dugo pa rin. And then, nung pinahiga niya ako, chinek niya ako, sabi niya sa akin, grabe, para kang 3 to 4 months na buntis. Parang ganun daw po kalaki yata yung sa loob. I just forgot kung ano yung malaki sa loob. Pero sabi niya sa akin, what I remembered was, sinabi niya na para akong 3 to 4 months na buntis. Which is, sabi ko, Dok, hindi po ako buntis kasi wala yung asawa ko rito, I cannot be pregnant. Tapos nagtawanan pa kami dalawa na ako, papapatay ka pag nabuntis ka, ganyan. And then, nagpa-request siya ng transvaginal ultrasound. And then sabi niya sa akin, once na makuha ba yung result, balik ka agad sa akin. And then, syempre nagtanong-tanong na ako na ano po kaya ang possible cause nun. E di sabi niya, di syempre, tinanong niya yung history ko ngayon. So, eto na nga po yung history. So, 2020, nagbuntis po ako ulit for my second child. But unfortunately, I've had a miscarriage during that time. It was pandemic. And then, dun ko lang naalala ulit na may myoma pala ako. Kasi nung nagpa-transvaginal ultrasound din ako, way back 2020, nung buntis ako, sabi sa akin nung nag-ultrasound na may kakambal daw yung anak ko, which is myoma. And then, nung nagpa-check up ako sa OB, ibang OB naman po ito, sabi niya sa akin na wag daw muna ako maging concerned sa myoma. Ang kailangan ko lang isipin is yung condition ko because wala nang heartbeat yung baby ko. So, kailangan akong maraspa right away. So, ayun. So, hindi ko na matandaan kung anong size ng myoma ko at that time, 2020. Pero, ang alam ko, sabi nga nung OB ko that time is maliit lang siya. So, nothing to worry about. Hindi ako kailangan magpanik. Ay, may myoma ako, ganyan. So, 2020, naraspa ako. I've had my miscarriage. 2022, bumalik ako sa same OB na nagraspa sa akin. Kasi sabi ko na, Doc, balak na po namin sana na magbuntis ulit. I mean, we've been trying naman. After kong
maraspa 2020, we've been trying naman hanggang 2022 na magka-baby ulit. Pero hindi talaga ako nabubuntis. So, in 2022, I've decided na magpaalaga ako sa OB. And then, may mga laboratories na ginawa sa akin. Binigyan niya ako ng ferrous, vitamins, ganyan. Pero, hindi niya ako pina-ultrasound, like transvaginal ultrasound. And then, so just imagine, guys ha, from 2020, fast forward ngayon, 2024, in 4 years, yung maliit na mayoma na nakita sa akin na hindi alarming at that time, after ko transvaginal ultrasound nitong 2024, lumaki na siya ng 9 point something. So, ang laki. Drastically ganoon kalaki in just 4 years. So, almost 10 na yung size nung mayoma ko. So, kaya ako nag-bleed na. So, ayun. So, parang, syempre, nung binigay ko yung result nung ultrasound ko kay Doc, sabi sa akin nung OB ko, nung present OB ko ngayon, na, bata ka pa. Like, I'm only 35 years old. So, parang, ayaw niyang tanggalin yung mattress ko. Kasi nga, alam din niya that we've been trying to have, another child pa talaga for a long time. I mean, magta 10 years old na yung anak namin this October. So, it's like for 9 years, we've been trying to have another child. Pero, hindi talaga ako nabubuntis. So, sabi ko naman, nagtanong naman ako sa kanya na may any other alternative po ba na pwedeng gawin. Sabi niya, meron naman. Pwede daw akong injectionan. Pero trial yon. I mean, naging honest siya sa akin na for 3 months injectionan ako, pero trial, titingnan pa kung liliit yung myoma or hindi. So, sabi ko parang 3 months trial. Tapos tinanong ko naman siya, bababa or liliit po ba yung myoma ko ng, let's say, mga 4 or 5. Sabi niya, pag ganyan nakalaki, parang sobrang baba ng chance. So, sabi ko, parang baliwala lang din kung magpapa-inject ako. And then, ang worry ko po kasi talaga, worry ko and ng family ko is that, baka every month na pag magpi-period ako, is palakas ng palakas yung mens ko, tas padami ng padami yung dugo mawawala sa akin. Like, I've known people, I've known women, my colleagues before, mas bata sa akin at that time, na one day nagising na lang siya with severe pain, tapos puro blood na yung bedsheet niya. Tapos yun, kasi may myoma pala siya and malaki na. So, I don't want to experience like that kind of experience, diba? Na kung kailan ako, marami nang nailabas na dugo, lambot na ako, tapos tsaka ako ooperahan. Like, ayoko, I don't want to experience that, and I don't want my family to experience na magwo-worry sila ng sobra-sobra. So, ayun, that's why my husband and I, we've decided na ipatanggal na lang siya. Kasi like, sabi nga po nung OB ko, like, ito yung, for example, ito yung mattress ko. And then, parang siyang Pac-Man, ito si myoma. Parang kinain na nung myoma yung buong mattress ko. Na kung yung natira lang po sa uterus ko, sa mattress ko, is ganyan lang kaliit. Which isn't worth, saving at all. So, ayun po. So, that's why we've decided na, kasi parang magagamot ako, mag-try akong magpa-injection, pero yung chances na lumiit yung myoma ko is very mababa lang. So, like, the best decision po na nagawa namin ng asawa ko is that ipatanggal na lang siya. Like, sabi namin, may isa na kaming anak, blessed na kami doon. Ayaw din naman po nga, ayaw din ng husband ko na every month na lang mag-worry ako during my period na baka mas lumakas pa siya. So, this time, yung mas prioritize po namin is yung kalagayan ko, yung health condition ko. Like, kontento na kami, masaya na kami na meron kaming isang anak, may mga pamangkin ako. So, that's already good for us. And dito po muna magtatapos ang first part po ng video na ito. Abangan po ninyo ang second part kasi doon ko naman i-share sa inyo yung naging experiences ko, yung ginawa po sa akin during operation, and then kung ano-ano yung mga, let's say, laboratories na ginawa ko, kung
kung ano po yung naging journey ko naman during operation and after operation. So again, if you know someone po na may myoma, kasi ito pala, share ko lang din saglit. Like after kong ma-diagnose na malaki na nga po yung myoma ko, and for TAH operation na ako for total abdominal hysterectomy. Like I've met women na may mga myoma din. Tapos may mga nagsasabi nga po sa akin na, ay si ganito may myoma yan, kaya tuwing nagkakaregla yan, nagkakamens yan, naka-adult diaper na kasi nga po sobrang lakas na. So parang feeling ko, naging normal, parang normal na lang sa iba pong kababaihan na yung myoma, since hindi nga po siya cancerous. So parang yung iba, okay lang na may myoma sila. But then again, ako nagwo-worry po ako. Like, I really wanted to make this video, especially po, if you're in your 20s, or if you're really trying to conceive, trying or planning to have a child, maganda po na magpa-check up talaga kayo yearly. Para kung may myoma po kayo, let's say, maliit siya, makapaggamot pa kayo. Or, let's say, maiwasan po natin na lumaki yung size niya. Kasi po, pwede naman po pala na kung medyo maliit yung size, yung myoma lang yung talagang tatanggalin, ititira yung uterus. So that you'll still have your chance of having a baby. Pero kasi nga po kapag napabayaan natin, tulad ko ako, lumaki na lumaki yung size ng myoma ko to the point na nakain niya na yung buong uterus ko. So kailangan na totally tanggalin siya lahat. So again, let's take good care of our health, of our body, and don't forget to subscribe po and i-share nyo po itong video na ito to your wife, to your loved ones po. So, hanggang dito na lang po muna. See you po sa next part ng video na ito. Bye!